Bago natin simulan ang ating video, nais ko munang magbigay ng taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pagmamahal sa ating YouTube channel. Ang inyong patuloy na pagtangkilik at tiwala ay nagiging inspirasyon para sa amin upang patuloy na maghatid ng mga dekalidad na content. Salamat sa pagiging bahagi ng ating journey, at dahil sa inyo, patuloy tayong magtatagumpay. Huminga ng malalim si Suno at sinabing kahit ganoon, hindi dapat mag-eskandalo si Awalt para sa kapakanan ng iba, lalo't malapit nang dumating ang mga customer. Natalo na ng pangunahing tauhan ang dalawa at pinapuhod sila, pinapagnilayan ang ginagawa nila roon. Dahil alam ni Awalt ang nakakatakot na lakas ng pangunahing tauhan, yumuko na lamang siya at humingi ng paumanhin. Sumigaw si Beck, tinutokso ang pangunahing tauhan at sinasabing nakakahiya para sa isang matandang lalaki ang lumuhod at itaas ang mga kamay ng ganoon. Tiningnan siya ng pangunahing tauhan at sinabing alam naman niya kung ano ang hiya, ngunit patuloy pa rin niyang sinisira ang kanyang mga pangako. Habang nagsasalita siya, napansin niyang bahagyang ibinaba ni Beck ang kanyang mga kamay, kaya tinutok niya rito ang hawak na dyaryo at pinagsabihan siya. Matapos pagsabihan, sinabi ng pangunahing tauhan na kahit ano paman, mas mabuting magnilay muna si Beck ng tahimik at saka pinaalis si Yunyong Woo. Tinanong ni Awalt si Beck kung sino ba talaga ang pangunahing tauhan, dahil kanina lamang, nang magalit siya at sumugod kay Beck, agad na kumilos ang lalaking iyon at sa loob ng napakaikling sandali ay napatumba ang dalawang kasapi ng unang hanay. Kahit iyon pa lang ay halos hindi ka panipaniwala, ngunit ang paggamit pa ng dyaryo bilang sandata ay lalo pang hindi maipaliwanag. Tumawa at nangutya si Beck, sinasabing malinaw naman ang sagot. Dahil taga-probinsya lang daw si Awalt mula sa labas ng Venice kaya hindi nito kilala ang amo nila. Patuloy ang pangungutya ni Beck, tinatanong kung talagang hindi niya alam kung sino ang may-ari ng restaurant, at binigyang diin na isa itong bumalik mula sa ibang mundo. Labis ang paghanga ni Awalt at sinabing kung totoong ang isa siyang bumalik, malinaw na ngayon ang dahilan ng napakalupit nitong lakas. Gayunpaman, hindi pa rin maintindihan ni Awalt kung bakit ipinagmamalaki iyon ni Beck. Sumagot si Beck na iyon ay dahil empleyado siya roon. Lalong nalito si Awalt at tinanong kung sideline lang ba para kay Beck ang pagiging kasapi ng unang hanay. Habang nag-uusap ang dalawa, biglang may kumislap na liwanag sa kanilang harapan. Kumuha pala ng litrato si Yoon Hyung at sinabing masayang makita silang napapahiya. Nagngit-ngit sa galit si Beck at nagbanta na kapag natapos na ang kanyang polusyon, aayusin niya ang lahat ng ito. Mas lalo pang humanga si Awalt nang makita si Unyong doon, dahil mahalagang miyembro ito na may ranggong ika-65 sa Blackhawks at nagtatrabaho rin sa lugar na iyon. Muli niyang tiningnan ang pangunahing tauhan, iniisip na isang bumalik mula sa ibang mundo na kaya sanang pumasok sa top 10 ang siyang may-ari ng isang restaurant kung saan dalawang kasapi ng unang hanay ang nagtatrabaho bilang mga waiter. Lalong nagulo ang isip niya, nagtatanong sa sarili kung ano ba talaga ang nangyayari sa Korea. Makalipas ang ilang sandali, natapos ang parusa sa dalawa at naupo sila sa harap ng counter. Huminga ng malalim ang pangunahing tauhan at sinabing na pag-isipan niya ito, hindi ba't mas madali sanang maresolba ang sitwasyon kung ibibigay na lang ni Beck ang espada kay Awalt. Biglang nagngit-ngit sa galit si Beck, sinisigawan ang lahat habang pinapalo ang mesa, sinasabing hinding-hindi niya ibibigay ang espada dahil hindi iyon basta-bastang sandata. Tinanong ni O'Keefe kung anong klaseng espada ba iyon, at sumagot si Beck na ibinigay iyon sa kanya matapos siyang basbasan ng Diyos ng kakaibang pagkain. Sinabi ni O'Keefe na narinig na niya ang Diyos na iyon noon. Samantala, tumalikod ang pangunahing tauhan, dahil alam niyang wala siyang masasabi, sapagkat siya mismo ang tinutukoy na Diyos. Nina si O'Keefe at malakas na hinampas ang mesa, sinabihan si Beck na kung ganoon pala kahalaga ang espada, hindi niya sana iyon inilagay bilang premyo. Bahagyang neinsulto si Beck at sinabing walang gustong humamon sa kanya sa mga laban sa ranggo, kaya napilitan siyang gawin iyon. Ngunit pinutol siya ni O'Keefe, sinasabing puro palusot lang ang naririnig niya.
Biglang humandusay si Beck sa sahig at nagwala na parang bata, sumisigaw na wala na siyang pakialam sa kahit ano, at idinagdag na kung kukunin man ni Awalt ang espada sa pamamagitan ng puwersa, bahala na ito, hindi niya ito ibibigay ng kusa. Tiningnan ni Awalt ang katawa-tawang eksena at napaisip kung talagang makukuha ba niya ang espada mula sa isang hanggal na tulad nito. Biglang tinawag ng pangunahing tauhan si Awalt, at paglingon nito, nagulat siya dahil biglang nakasuot na ng uniforme ang pangunahing tauhan. Ipinakita ni Sangwoo ang menu at sinabing kasalukuyang may event sila kung saan ang sinumang makakatapos ng isang putahe ay makakatanggap ng kagamitang antas artifact bilang gantimpala. Labis na nagulat si Awalt nang marinig na ganoon kataas ang antas ng premyo. Sinabi ng pangunahing tauhan na karaniwan ay may bayad ang pagsali, ngunit dahil sa sitwasyon, iwawaksi muna niya ang singil at pinayagan si Awalt na sumubok ng paulit-ulit hanggang sa makuha niya ang artifact. Kinuha ni Awalt ang menu at sinimulang pag-aralan ito. Nang makita niya ang mga putahe, naisip niyang hindi naman pala masamang ideya ang hamon sa kakaibang pagkain, dahil tila kailangan lang niyang kumain ng sobrang hindi masarap na ulam. At matapos masaksihan ang nakakahiyang eksenang iyon, napag-isip-isip niyang mas malamang pang magtagumpay siya sa hamon kaysa magbago ang isip ni Beck. Kaya sinabi niya sa pangunahing tauhan na susubok siya. Si An Hyung, na matagal nang nagmamasid sa buong usapan, ay napatawa. Ngumiti rin si Songwoo at sinabing mahusay ang naging desisyon niya. Habang nakatuon ang atensyon ng lahat sa pag-uusap, biglang tumawa si Beck at sinabing hindi niya kailanman pinagdudahan ang kanyang amo. Sabay taas ng hinlalaki, sinasabing alam na raw niya mula pa sa simula na makakahanap ng paraan ang pangunahing tauhan, tinukoy pa niya ang tinatawag na, ugnayang Koreano, ang ideyang parang likas na nagtutulungan ang mga tao dahil sa samahan at pakikiramay. Ngunit biglang inihagi sa mukha ni Beck ang guwantes. Sinabi ni Jungwoo na walang ganong bagay na, ugnayang Koreano, at tinanong kung talagang iniisip ni Beck na gagawa siya ng isang bagay ng libre, binigyang diin na kasalanan niya ang lahat ng ito. Idinagdag ng pangunahing tauhan na mula sa sandaling iyon, pagkatapos ng trabaho, maglilinis si Beck ng 6 na oras sa lugar ng pangingisda sa U-Wall, at tinanong kung may reklamo ba siya roon. Tinitigan ni Beck ang guwantes na nasa sahig, saka dahan-daw ang pinulot, sinasabing napakasama talaga ng kanyang kapalaran. Kinabukasan, sa labas ng restaurant, nakaupo sa mesa sina Youngek, Ona, at Nabi. Nagpasalamat si Ana sa pagkain, ngunit bigla siyang may napansin. Pumunta siya sa hardin at may pinulot na kumikislap na bagay. Tinitigan niya ito at nagtaka kung ano iyon, hanggang sa bigla niyang tinawag ang pangunahing tauhan. Tumakbo siya palapit at tinanong kung alam niya kung ano iyon, dahil pakiramdam niya ay nakita na niya iyon dati. Tiningnan siya ni Sangwoo at sinabing talagang maswerte siya. Pagkapulot niya ng bagay, ipinaliwanag niya na iyon ay isang balahibo ng bigot ng Pasang Aluros. Nalito pa rin si Ancha at tinanong kung ano iyon. Ipinaliwanag ng pangunahing tauhan na ang mga Aluros, hindi tulad ng karaniwang pusa, ay bihirang malaglagan ng balahibo at halos hindi nalalaglag ang kanilang mga bigot. Kaya sinasabi na kapag may nakapulot ng ganito, nagdadala raw ito ng swerte. Matapos ipaliwanag ang lahat, inilagay niya ang balahibo sa loob ng isang garapon at sinabihan siyang alagaan. Iyon nang mabuti, dahil maaaring may mangyaring maganda. Tinanggap ni Ancha ang garapon at tuwang-tuwang nagpasalamat. Sinabi ni Woo na walang anuman, ngunit oras na raw para pumasok at magpahinga muna. Hinintay ni An Hayong na makalayo siya at saka tinanong ang pangunahing tauhan kung totoo bang nagdadala ng swerte ang balahibo ng pusa o parang kwento lang tungkol kay Santa Claus. Kinumpirma ng pangunahing tauhan na totoo ang kwento. Ngunit hindi naniwala si Yoon Hyung at sinabing tigilan na ang ganong kwento dahil malamang ay gawa-gawa lang iyon, hindi na raw siya bata para maniwala sa mga ganon. Napabuntong hininga ang pangunahing tauhan at naisip kung baka buong buhay ay naloko na si Yoon Hyung. Sa ikalawang palapag ng bahay ng pangunahing tauhan, sa kwarto ni Ona at Nabi,
Nakahiga si Ona sa kama, hawak ang cellphone at iniisip kung ano ba ang ibig sabihin ng swerte. Nagsimula siyang maghanap, ngunit lalo lamang siyang nalito, dahil ang nakikita niyang paliwanag ay tungkol sa tsansa o pagkakataon. May mga kahulugan na swerte bilang pangalan, isang pagkakataon o masayang kapalaran, halimbawa, ang kabutihan ng swerte. Mayroon ding tadhana, ang itinakdang kapalaran ng isang tao na hindi raw mababago ng sariling lakas. Ngunit hindi rin niya maintindihan kung ano ang tadhana, kaya naghanap pa siya, iniisip kung ang tadhana ba ay kalooban ng Diyos. Sa bawat paghahanap, lalo lang siyang nalilito hanggang sa menas siya. Samantala, sa kusina, naglalakad-lakad lang si Beck gaya ng dati nang may maramdaman siyang tumutusok sa kanya. Pagtingin niya pababa, nakita niyang naroon si Yanya. Tinanong niya kung ano ang kailangan nito, at tinanong naman siya ng bata kung ano ang swerte. Sumagot si Beck na ang swerte ay isang bagay na wala siya, dahil sana raw ay may kaunting swerte siya para makatulog. Masama ang loob ni Beck dahil buong magdamag siyang naglinis sa lugar ng pangingisda ayon sa utos ng pangunahing tauhan. Nalungkot ng kaunti si Ona at naisip na tama nga ang sinasabi ng iba, wala talagang naitutulong si Beck. Bigla siyang nakarinig ng sigaw at napalingon, nagulat. Sinusubukan ni Awalt na tapusin ang hamon sa kakaibang pagkain, ngunit halos himateya na siya sa hilo at pagsusuka habang sumisigaw na napakaanghang nito. Nang makita ang buong eksena, napaisip si Ana kung ano ang nangyayari. Kaya lumapit siya kay Awalt at tinanong kung nasasaktan ba siya. Kilati itong umiling at sinabing ayos lang siya, inis lang. Ngunit agad din niyang itinama ang sarili, sinasabing ang tiyan niya ang naiirita dahil sa nilaga, at ang nakikita raw niya ay pawis lang at hindi luha. Hindi naintindihan ng bata ang sinasabi niya, pero tinanong pa rin niya kung ano ang swerte. Sinabi ni Awalt na kadalasan ay panlilinlang lang iyon. Lalong nalito si Ana at tinanong kung ano ang panlilinlang. Ipinaliwanag niyang iyon ay mga salitang ginagamit para lokohin ang iba, at pinayuhan siyang huwag magtiwala sa sinumang nagsasalita tungkol doon. Habang nakatingin siya kay Beck at sinasabing lalo na kung katulad ng lalaking iyon, halatang hindi pa rin niya nalilimutan ang ginawa ni Beck sa kanya. Nagpasya si Ana na abutan siya ng isang baso ng gatas at sinabing sana ay gumaling na siya agad. Tiningnan siya ni Awalt at sinabing hindi niya masyadong naiintindihan ang ibig niyang sabihin, pero nagpasalamat pa rin siya. Biglang kumuha si Beck ng basahan at sinimulang panasan ang noo ni Awalt, sinasabing gusto niyang humingi ng paumanhin dahil nagdusa pa ito sa paghahabol sa kanya hanggang Korea. At dahil doon, labis siyang humihingi ng sorry, kahit man lang daw ay panasan niya ang pawis nito. Lalong nena si Awalt at sumigaw na Awalt ang pangalan niya. Sumagot si Beck na may kasabihan daw sa bansa nila na kung sino ang umutot, siya ang unang nagagalit, at mukhang totoo raw yun. Sumigaw pabalik si Awalt na siya man ay napahamak dahil sa lahat ng ito at tinanong kung iniisip ba ni Beck na makakalusot siya ng ganun-ganun na lang. Nagulat pa si Awalt na may alam palang kasabihan ang isang mukhang palaboy. Sigaw pabalik ni Beck na kahit hindi halata, nagtapos daw siya sa isang prestihiyosong unibersidad. Medyo natakot si Anya habang pinapanood ang sitwasyon at naisip na talagang wala ng pag-asa ang dalawang iyon. Pagtingin niya sa labas, nakita niyang may kausap ang pangunahing tauhan at naisip niyang baka pwede niyang tanungin ang tiyo niya kung ano ba ang swerte. Sinabi ng lalaking kausap ni Xiongwu na hindi na problema ang kakulangan sa tubig dahil sa mga portal. Sobra-sobra ang mga puno at tubig, kaya pwedeng gamitin ng malaya. Ngunit nenas ang lalaki at itinuro ang bill sa tubig ng pangunahing tauhan, sinasabing sobra-sobra ang konsumo. Hindi raw siya nag-aalala sa bayarin, ang gusto niyang malaman ay kung saan ginamit ang napakaraming tubig. Medyo nailang si Wu at sinubukang pagtakpan iyon, sinasabing marami lang siyang hinugasang pinggan. Ngunit sa totoo lang, sa ibang mundo ay gumawa siya ng napakalaking artificial na lawa. Nakita ni Ana na abala rin ang tiyo niya at bahagyang nalungkot. Ngunit bigla siyang nakarinig ng usapan at napalingon.
Sinasabi ni O'Keefe na gabi-gabing naglilinis si Beck sa lugar ng pangingisda. Si Jihan, na kasama niya at may hawak na tsaa para pampakalma, ay ngumiti at sinabing nararapat lang iyon sa kanya. Nakita ni Ana na masaya ang dalawa sa pag-uusap at nagulat siya dahil karaniwan ay parang laging galit ang mga ito kaya hindi niya sila nilalapitan. Madalas kasi silang naiirita dahil si Beck ay pasaway at laging nag-iiwan ng kalat, at sila ang nauuwi sa paglilinis. Ngunit habang tinitingnan niya sila, naisip niyang baka ngayon ay pwede na siyang lumapit. Narinig ni Jihan na may tumatawag sa kanya at paglingon niya, nakita niyang si maliit na Ona iyon. Ngumiti siya at tinanong kung ano ang kailangan ng munting prinsesa. Sinabi ni Ana na may tanong siya at kung pwede ba niyang itanong sa kanila. Patuloy na ngumiti si Jihan at sinabing oo. Tinanong ni Ana kung ano ba ang swerte, at bahagyang nagulat ang dalawa. Sinabi ni Jihan na para sa kanya, ang swerte ay ang manalo sa loto sa ika-20 beses na pagtaya, isang bagay na biglang magpapabago ng buhay. Tinakpan ni O'Keefe ang bibig niya at sinubukang magpaliwanag ng mas maayos, sinasabing ang swerte ay isang biyayang nangyayari kahit walang malinaw na dahilan. Lalong nalito si Anya dahil hindi niya alam ang ibig sabihin ng dahilan, lalo na kung ano ang biyaya. Napansin ni O'Keefe na nalilito pa rin siya, kaya sinubukan niyang ipaliwanag sa mas simpleng paraan. Sa madaling salita, ang swerte ay kapag nagkakatoto ang mga gusto mo at nakukuha mo ang ninanais mo. Medyo mas naunawaan ito ni Ana at patuloy niyang tinitigan ang bote na may lamang bigot ng pusa, iniisip kung ano nga ba ang gusto niya. Ipinikit niya ang mga mata at naisip na napakaraming mabubuting tao sa paligid niya, nariyan sinabi, si Yang Shik, at ang kanyang tiyo na si Shungwu, pati ang kanyang ina na mahal niya, at si Tai na laging nagpo-protekta sa kanya. Nariyan din si Beck na hindi maaasahan, si O'Keefe na medyo nakakatakot, at si Jihan, ngunit sa kabila ng lahat, mabubuti pa rin silang tao. Ngunit ang taong pinaka-namimiss niya ay ang kanyang ama. Bigla niyang sinabi sa dalawa na gusto niyang makita ang kanyang ama. Samantala, sa ibang lugar, sa templo ng Diyos na Sinaang, nakaupo siya sa kanyang trono at nasabi sa sarili na napaka-cute ng kahilingang iyon. Naalala niyang naging problema iyon dati dahil may mga taong nagnakaw ng bigot at humiling ng sakam na mga bagay. Ngunit sa wakas, may isang kahilingang maaari niyang ipagkaloob. Tumayo siya at lumikha ng isang bilog ng mahika, inilagay roon ang bahagi ng kanyang kapangyarihan. Lalong lumiwanag ang bilog hanggang sa isang sinag ng liwanag ang tumawid sa mundo at tumama mismo sa restaurant. Sumabog ang usok at nagulat ang lahat. Habang unti-unting humuhupa ang usok. Labis na natakot sina Jihan at O'Keefe dahil bigla na lamang may lumitaw doon mula sa kawalan. Tuwang-tuwa si Ona nang makita na nasa tabi niya ang kanyang ama. Ngunit hindi maunawaan ng iba kung paano bigla na lamang lumitaw doon ang Pangulo. Noong una, nang bumukas ang unang portal sa mundo, maraming halimaw ang sumalakay, nagdala ng kaguluhan at kapahamakan. Matapos ang hindi mabilang na pagkamatay, bumagsak pa ang pandaigdigang samahan sa pagtatangkang protektahan ang sangkatauhan. Ngunit sa halip nito, umusbong ang mga tagapagtanggol ng mundo, ang pandaigdigang samahan ng mga mangangaso, ang Isaak. Sa tulong ng Isaak, napuksa ang mga halimaw at muling naibangon ang mundo. Gayunpaman, hindi pa rin naging ganap na ligtas ang lupain. May mga puwersa ng nakaraan na nagnanais bawiin ang dati nilang kapangyarihan. Mayroon pa ring mga tagapag-udyok na sinasadyang pag-alabin ang damdamin ng masa para sa sariling kapakinabangan. Umiiral pa rin ang mga armadong terorista na may mapanganib na ideolohiya, pati ang mga mapanghusga na nagsasabing ang mga nagising na kakayahan ay hindi dapat ituring na tao. Sa ganitong panahon, ang Pangulo ng Isaak, ang sentrong base ng organisasyon na nasa ilalim ng punong himpilan ng cyber, ay patuloy na humaharap sa banta. At kulang pa iyon sa paglalarawan ng mga panganib na dinaranas niya.
May pulong ang Pangulo kasama ang iba pang matataas na opisyal at sinabi niyang upang masolusyonan ang problema sa grupong terorista sa Rehiyon P5, sa halip na gumamit ng dahas, mas mabuting wasakin ang pagkakaisa ng mga ito mula sa loob. Binigyang diin niya na marupok ang samahan ng matataas na ranggo, kaya nais niyang ipasumat muna ng lahat ng organisasyon ang listahan ng kanilang mga commander sa lalong madaling panahon. Siya mismo ang magsusuri at magpapasya kung sino ang uunahin nilang puntiryahin. Biglang bumukas ang isang bilog ng mahika sa ilalim ng kanyang mga paa at kumalat ang siksik na enerhiya sa buong silid, dahilan upang siya'y malito. Sa matinding takot, napasigaw siya dahil hindi niya maintindihan ang nangyayari. At sa isang iglap, bigla na lamang siyang naglaho sa kanyang opisina, iniwan ang lahat sa matinding sindak. Sa restaurant naman, doon siya biglang lumitaw. Hindi pa rin niya nauunawaan ang nangyari, kaya palingalinga si Hyukjin, pinipilit pakalmayan ang sarili at alamin kung saan siya napunta. Napatingin siya sa likod ng kanyang kamay at nagtaka kung ano ang timer na iyon, baka nangangahulugan na 10 minuto lamang siyang mananatili roon. Pagtingin niya sa unahan, nakilala niya sina Ji-hyun at O'Keefe mula sa Sector A, at doon niya napagtantong nasa restaurant siya nang bumalik na si Sunwoo. Ngunit laking gulat niya nang marinig ang isang banayad at malambing na tinig na tumawag sa kanya ng ama. Paglingon niya, nakita niya ang kanyang anak na nanginginig at may luha sa mga mata sa kanyang paglitaw. Tumakbo ang bata palapit, sumigaw ng tawag sa kanya, at mahigpit siyang niyakap. Hindi makapaniwala sina Jihan at O'Keefe na ang ama ng bata ay ang mismong pangulo ng Isaak. Agad na hinarang ni Hyukjin ang tingin ng dalawa at ikinubli ang kanyang anak sa likod niya. Nagkatinginan ang dalawa at sabay na naisip na hindi rin nila lubos maintindihan ang nangyayari. Ngunit kailangang manatiling lihim ang pagkakakilanlan ng Pangulo at hindi ito dapat mabunyag, lalo na kay Baek na abala pa sa pakikipagtalo kay Awol. Hindi na nag-atubili si O'Keefe at hinubad ang kanyang Amerikana. Napansin ito ni Baek at lalo siyang nagtaka, patuloy na nakatitig sa kanila at tinatanong kung ano ba ang ginagawa ng dalawa. Sinubukan ni O'Keefe na pagtakpan ang sitwasyon at sinabing maraming alikabok sa kanyang Amerikana. Tinulungan siya ni Ji-han sa palusot at sinabing, tama, kaya kailangan niya itong pagpagin. Pagkatapos ay yumuko siya at pabulong na sinabi sa Pangulo na kung susundin niya ang daang iyon, may makikita siyang hagdan pababa patungo sa silong. Nagpasalamat ang Pangulo at sinabing babawi siya ng pasasalamat sa susunod. Tumayo si Ji-han at nagpatuloy sa pagpapalusot, sinasabing baka mas mabuting sa silong na lang pagpagin ang alikabok kaysa sa gitna ng restaurant. Sumang-ayon si O'Keefe, at palihim silang kumilos palayo hanggang sa makarating sa pinto. Nakatitig sina Baek at Awol sa kanila, walang maintindihan sa nangyayari, hanggang sa biglang napasigaw si Baek at tinanong si Awol kung posibleng magkasintahan ang dalawa, dahil napaka-weird daw na bigla na lang bumaba sa silong ang isang lalaki at babae. Napaisip si Awol at napagtanto na posible nga na magkapareha sila, at sinabing naiinggit siya. Nena si Baek at tinanong kung paanong may lakas ng loob si Ji-hyun na makipag-date sa tulad ni O'Keefe imbes na sa kanya na isang superstar, at tinanong pa kung may problema ba siya sa mata. Malungkot na sumagot si Awol na kung may problema nga ang mga mata ni Ji-hyun, siya sana ang pinili nito at hindi si O'Keefe. Sa loob ng silong, nakaabang na ang dalawa sa posisyong handa sa laban. Sinabi ni Ji-hyun na kailangan nilang pigilan si Baek na pumasok, kahit pa mapilitan silang patumbahin ito. Sinabi ni O'Keefe na huwag siyang mag-alala dahil lagi siyang armado para sa mga ganitong sitwasyon. Dagdag naman ni Ji-hyun na mabuti na lang at may dala rin siyang sandata para sa sariling depensa. Ngunit bigla siyang napalingon at sinabihang sandali muna silang tumigil. Tinitigan niya ang portal na nilikha ng pangunahing tauhan sa silong at nagtanong kung ngayon lang ba talaga nila nadiskubre ang pinakalihim na impormasyon ng Isaak, na si Yanya ay anak ng Pangulo. Ibig sabihin, ang kanyang ina ay Pangulo ng Daemyang at ang kanyang ama ay Pangulo ng Isaak.
Napabuntong hininga si O'Keefe, dahil sa totoo lang ay ayaw na niyang malaman pa ang ganitong impormasyon. Masayang tinawag siya ni Ji-han at pabirong sinabi kung hindi ba sila mukhang napakaangas ngayon dahil sila na ang mga lihim na tagapagbantay ng Pangulo. Medyo nahiya si O'Keefe, ngunit napangiti at sumang-ayon din. Mula sa pinto, narinig nila ang tinig na nagsasabing maghintay muna at kailangang maayos nilang harapin ang sitwasyong iyon hanggang sa huli. Lumipas ang ilang sandali at ng gabing iyon, habang nag-aalisan ang lahat, muling nagpasalamat si Wana sa pagkain na ibinibigay sa kanya ng pangunahing tauhan. Tinanong siya ni Seung-woo kung masaya ba siyang makita muli ang kanyang ama matapos ang mahabang panahon. Masayang-masaya at puno ng sigla, sumigaw siya ng oo, sinasabing napakasarap sa pakiramdam na makasama muli ang kanyang ama. Ikinwento niyang sa mga sandaling magkasama sila, nasabi niya rito ang lahat ng nangyari, ang masasayang bagay, ang malulungkot, at ang mga balita. Habang nagkukwento siya, napakabilis ng paglipas ng oras. Napatingin si Hyuk-jin sa kanyang kamay at nakita niyang 30 segundo na lang ang natitira. Mahinang hinawakan ng bata ang braso ng kanyang ama, nalulungkot sa nalalapit nitong pag-alis, at doon niya napagtanto kung gaano siya kamahal ng anak niya. Naunawaan ni Anya ang sitwasyon at sinabing ayos lang iyon dahil makikita pa rin naman niya muli ang kanyang ama balang araw. Matapos marinig ang lahat ng iyon, naisip ng pangunahing tauhan na siguradong labis na nalungkot ang bata nang muling umalis ang kanyang ama. Ngunit ipinagmamalaki rin niya ito. Muli niyang ginamit ang kanyang kakayahan upang obserbahan ang mana ng bata at napansin niyang dahil sa pangyayaring iyon, mas lalo itong naging matatag. Ang pagmamahal ng magulang ang pinakamabisang lunas sa anumang sugat. Habang nagmumuni-muni, naisip niya na sa wakas ay may nagawang mabuti rin ang Diyos na sinyang. At habang tinitingnan ang tatlo, naisip niya na ngayong matatag na ang buhay ng mga bata, halos oras na para gawin ang susunod na hakbang. Kinabukasan, sa loob ng bahay ng pangunahing tauhan, umakyat siya sa ikalawang palapag at nagtungo sa kwarto ng tatlo. Nakangiti niyang tinawag ang mga ito para kumain ng pork chop. Pumunta sila sa isang lugar at pagdating pa lang doon, natakot agad sina Nabi at Young Shik dahil iyon pala ay ang ospital ng mga hayop para sa gamutan. Tiningnan sila ng pangunahing tauhan at sinabing ayos lang iyon, ngunit patuloy pa rin silang nanginginig sa takot. Nakangiti pa rin si Sunong-woo at sinabing pumasok na sila, ngunit galit na galit ang dalawa at sumisigaw na niloko raw sila. Samantala, sa restaurant, mahinahong naglakad si Beck patungo sa pinto. Napangiti siya, iniisip na napakarami niyang ginawa sa mga misyon at nabayaran na niya ang utang niya sa sangay. Dahil doon, tapos na rin ang part-time niyang trabaho, kaya hindi na niya kailangang makipagkita pa kay Yun-hang. At higit sa lahat, umuwi na si Awalt sa sariling bansa nang walang nakuha. Ngayon, sa wakas ay makakapag-enjoy na siya ng maayos na pagkain sa restaurant. Binuksan niya ang pinto at tinawag ang chef para humingi ng makakain. Ngunit pagtingin niya sa loob, napansin niyang hindi maganda ang timpla ng atmosfera. Wasak ang loob ni Nabi at Young Shik, sinasabing nagtiwala sila sa pangunahing tauhan. Lumapit si Beck kay Sayen-woo at tinanong kung ano ang nangyayari. Ipinaliwanag ng pangunahing tauhan na sa tanghalian ay niloko niya ang dalawa. Pinaniwalang kakain sila sa labas, ngunit dinala pala niya sila sa ospital para magpabakuna, at mas kinamuhian nila iyon kaysa sa inaakala niya. Kaya para bumawi, dinala niya sila sa isang kainan, ngunit sobrang pangit ng naging karanasan. Masyadong makapal ang balot ng pritong karne at hindi man lang naluto ng maayos ang loob. Sa halip na gamaan ang loob ng dalawa, lalo pa silang ninas at mula noon ay ganoon na ang lagay nila. Kumampi si Beck sa mga bata at sinabing sa tutuusin, kasalanan nga ng pangunahing tauhan dahil niloko niya ang mga ito. Sumang-ayon din si Una at sinabing tama, dahil masama talagang manlinlang ng tao. Napabuntong hininga ang tagapagbantay, dahil totoo naman ang sinasabi nila.
Ngunit hindi niya maipaliwanag ang biglang pag-alsa ng inis sa dibdib niya, lumitaw yun sa mismong sandaling pumasok si Beck. Humingi ng paumanhin ang pangunahing tauhan at huminga ng malalim, sinasabing tama sila. Ngunit ginawa niya iyon dahil alam niyang hindi sasama ng maayos ang dalawa kung sinabi niya agad ang buong katotohanan.